Praise the Lord. Handa na po ba tayo makinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Once again, handa na po ba tayo makinig ng salita ng ating Panginoon? Talaga ba? Hallelujah. Talaga bang handa ka nang makinig ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid? Huwag mong ipakita sa akin, kundi ipakita mo sa Panginoon that you are willing to receive the Word of God, mga kapatid. Sige po, pakita natin sa Panginoon kung paano tayo excited na mag-asam ng revelation ng ating Panginoon, na mag-asam ng sasabihin ng ating Panginoon, na mag-asam ng gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay, na mag-asam ng pagtulungin ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. All the glory belongs to God. Woo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos, mga kapatid. And salamat din sa Panginoon. Hallelujah, na nakita ko na muli ang ating kapatid, Tatay Don. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay na sa dalamhati, sabi ng kanta, at kabiguan. Sa pagluha ng pusong nasugatan. Sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon. Amen. Buong pagpapakababa pa rin natin masasabi, Lord, salamat. Pinapatatag mo ako. Salamat. Pinapalalim mo ako. And salamat din sa mga bago nating kamangagawa na kasama natin kahapon. Tatay Glenn at Tatay Reggie, mga kapatid sa Pastors and Workers Seminar. Pastors and Pastors Wives, kasama ang mga workers ng church, mga kapatid, sa ginanap po kahapong seminar. Hallelujah. At gayon pa man, mga kapatid, na napaabot sa atin, ang ating mga kapatid, Tatay Elmer, Tatay Nelvin ay hindi makakapunta sapagkat may mga emergency, mga kapatid. Ngunit ganun pa man, ay naniniwala ako na may mga pagkakataon pa, mga kapatid. Amen. Upang tayo ay muling maihanda ng Panginoon sa ministeryo, mga kapatid. Alam ko na nahamon sila kahapon, mga kapatid. Hallelujah, sa mga narinig po nila. Amen, tayo? Hallelujah. Alam ko natuto sila, na-bless sila, mga kapatid. At masarap sa pakiramdam bilang pastor, mga kapatid, ang makarinig ka ng mga ganong seminar, mga kapatid. Yung bang hindi ka naman magtuturo, ikaw naman yung makikinig. Hallelujah. Praise God. And gaya nga na sinabi kahapon ng ating lecturer, mga kapatid, hallelujah. It's about time na mag-disseminate po tayo ng mga tungkulin, no? Ng mga gagawin, mga kapatid. Upang mabigyan naman po ng pagkakataon yung iba na to shine, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lang to shine, kundi magamit po ng ating Panginoon para sa kanyang kapurihan. Amen. At sa misyon ng iglesia, ang sabi nga po doon, ang misyon ng iglesia, ang misyon ng Panginoon sa church, mga kapatid, ay mag-akay ng kaluluwa. Hallelujah. So, mga kapatid, nais kong ipamanhik sa inyo na sa mga susunod na panahon, mga kapatid, ay magpapatuloy po tayo at magtatalaga po tayo ng mga manggagawa pa para sa misyon ng ating Panginoon. Sa iglesia pong ito, yan, habang binibigyan natin ng pansin, habang hinahanda rin po natin ang ibang lugar, mga kapatid, ang church na ito ay kinakailangan, mga kapatid, na ma-establish sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen. Nais niyo po bang maging kaisa sa misyon ng ating Panginoon? Even mga nanay o tatay, even young people, mga kapatid. Hallelujah. Gusto niyo po bang makiisa? Sino po itong willing makiisa sa misyon ng ating Panginoon? Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Dadako po tayo sa salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sa mensahe ng Diyos sa tanghaling ito. Samahan niyo po kung buksan ang inyong mga Biblia sa aklat ng Lucas. Everybody, Bibles up, mga kapatid. Taas mo natin ating mga Bible. And let's check, mga kapatid, kung mayroon ng mga Bible ang ilan sa atin, mga kapatid. So, ilan sa atin ay wala pang Biblia, mga kapatid. Bilhin tayo ng Bible, mga kapatid. Luke chapter 2. Verses 25 to 32, mga kapatid. Lucas, Kapitulo 2, talata po ay 25
hanggang 32. Sa mga nakasumpong magsabi ng praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Tapos na yung camp pero hindi pa tapos yung pagod. Hallelujah. Amen? Agree ba kayo mga young people? Tapos na yung camp, hindi pa tapos yung labahan. Tapos na yung camp pero hindi pa tapos yung pagod, mga kapatid. Hallelujah. Hindi pa tayo nakakabawi, mga kapatid. Sabi po ng salita ng Panginoon sa Lucas Kapitulo 2, talatay 25 hanggang 32. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon o Simon. Isang lalaking matuwid. Lahat magsabi, matuwid. Lahat magsabi, may takot sa Diyos. Hallelujah. At naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kaniya ang Espiritu Santo. So, filled siya ng Holy Ghost, mga kapatid. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni na Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos nagpuri siya sa Diyos, 29, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapang iyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, liwanag ito sa atin. Praise God. Ito ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God at pagpalain ng Diyos ang kanyang mga seta. Itaas sa atin ating mga kamay, mga kapatid, and let's pray the word of God. Dakila naming Diyos, lagit-lagi ay wala po kaming magagawa sa bawat pagtuturo, pangangaral ng salita mo, Panginoon. Let thy will be done, Panginoon, at mine. Ikaw ang siyang mahayag, makita, makilala, hindi ang buhay ko. Nandito lamang ako bilang spokesperson. Nandito lamang ako bilang instrumento. But Lord, we pray for anointing na patuloy, Panginoon, gamitin mong malaya ang iyong lingkod upang masagot ang bawat tanong, mapunan ang bawat kakulangan o hinahanap ng aking mga kapatid. Itago mo ko sa likod ng iyong kapangyarihan. Dahil wala po akong magagawa sa gana aking sarili. Pagkalaban mo lang ako ng makalangit na karunungan upang sa tama, Panginoon, ay patuloy po magkaroon ng rema sa aming mga buhay na magagamit namin sa patuloy na paglilingkod at pagdanampalataya. Muli kong sinasaway, inaalisan ng kapangyarihan, karapatan ang lahat ng demonyo sa mga ito. Ano bang hindi pakikinig, ano bang hindi pakikisa, ano bang katamlayan, sakit o karamdaman, winawasak namin sa pangalan mo, Jesus, na makapangyarihan sa lahat. At inaangkin namin pang espiritu ng kagalakan, espiritu ng tagumpay, espiritu ng kapayapaan, Panginoon. At habang magsasay tayo lingkod, Panginoon, nagbigay ka ng revival sa puso ng bawat isa. In the name of Jesus, ikaw na pong bahala sa nalalabing oras, sa pangalan ng Panginoong Jesus na makapangyarihan sa lahat, itong ayon na langit. Amen. Amen. Hallelujah. Muli po natin palakpakan ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let's give God a praise, a mighty sound of praise, a song of praise. Hallelujah. Woo! Thank you, Jesus. Oh, nayalabakan na yan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Help me, God. Help me, God. Hallelujah. Sabihin natin ang pamagat ng ating mensahe ngayong tanghali, mga kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, righteous devotion. Hallelujah. Praise God. Sa Tagalog bilang para maintindihan po natin. May tindig at may diin, mga kapatid. Sabihin mo sa kanya, isang matuwid na paglilingkod.
Hallelujah. Again, mga kapatid, isang matuwid na paglilingkod. Kumbinsin mo siya, pwede mong tapikin, pwede mong hapusin, mga kapatid. Sabi mo sa kanya, kapatid, kailangan mo ng isang matuwid na paglilingkod. Ng isang matuwid na pagsunod. Hallelujah. Sige, wag po kayo mahiya, mga kapatid. I-convince mo siya, kailangan mo. Kailangan natin ng isang matuwid na paglilingkod. Ng isang matuwid na pagsunod. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We need a righteous devotion. And this generation is a righteous devotion. Na ang panahon ito ay kailangan, mga kapatid, ng isang matuwid na paglilingkod. Makakaupo po tayo lahat. Mga kapatid sa Panginoon, by definition, ang salitang devotion, mga kapatid, hallelujah, ay isang banal na paglilingkod sa Panginoon. Ang devotion, mga kapatid, ay isang matuwid na debosyon o taimtim na pagsunod sa Diyos na tama at ayon sa kaniyang kalooban. Hindi po ito nakabase sa isang relihiyon o panrelihiyosong gawain o gampanin, mga kapatid. Ang debosyon ay isang malawak na usapin, ngunit makapangyarihan, kagilagilalas, at dakila sa buhay ng isang Kristiyano. Kasama dito ang puso, ugali, at pamumuhay na nakasentro sa Diyos at sa paggawa ng tama. In short, mga kapatid, kapag sinabi nating devotion, ito'y pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Kinoconsecrate natin ang ating sarili, pinapalinis natin ang ating sarili sa harapan ng ating Diyos. Sa ibang pakahulugan pa, mga kapatid, pagka sinasabing devotion, sineset aside ang sarili, ibinubukod, itinatabi, inilalaan ang sarili para sa isang layunin na mapalapit siya sa Diyos. At naniniwala po ako, mga kapatid, lahat ng Kristiyano nagnanais at may layunin na mapalapit siya sa Panginoon. Amen? Naniniwala po ako, mga kapatid, na lahat ng Kristiyano ay nagnanais na maging malapit sa ating Panginoon. Maaaring wala dito sa ating iglesia, mga kapatid, ang hindi nagnanais na mapalapit sa Panginoon. Bagkos, nagnanais tayo lahat na mapalapit sa ating Panginoon. Kasi alam natin ang katotohanan, sa Diyos may katagumpayan, sa Diyos may kagalakan, sa Diyos may kagalingan, sa Diyos may kaligtasan. Kaya nga may tanong sa isang pastor mula sa isang miyembro, Pastor, bakit ganun? Nung lumayo ako sa Panginoon, bakit nagkanda-rima-rimalas sa buhay ko? Bakit nagkanda malas-malas ang buhay ko? Parang wala na akong matinong desisyon sa buhay. Parang hindi na maganda yung takbo ng pamumuhay ko. Sabi ng pastor, simple lang ang nangyari kasi, kapatid. Hindi ka lang basta lumayo sa Diyos. Lumayo ka sa pinanggagalingan ng kalakasan. Lumayo ka sa pinanggagalingan ng karunungan. Lumayo ka sa pinanggagalingan ng lahat ng bagay. Ito yung hindi naiintindihan ng iba na tumalikod sa ating Panginoon. Ito yung hindi naiintindihan ng ibang Kristiyano, mga kapatid, na hindi na sumasamba sa ating Panginoon. Na hindi na sumasampalataya sa ating Panginoon. Na wala ang Diyos. Kung wala ang Diyos, wala silang magagawa. Amen? Na kung wala ang presensya ng Panginoon, yung nasa loob nga, hirap nga, mga kapatid, na kumonekta sa presensya ng Diyos, iyon pa kayang wala sa simbahan, wala sa gawain ng Diyos, mga kapatid. Tayo nga, halos magmakaawa tayo, halos maglupasay tayo, mga kapatid. Lord, restore unto me the joy of my salvation and create in me a clean heart, O God. Halos mag-fasting tayo, halos mag-pray tayo, mga kapatid, halos maglaan tayo ng panahon para makakonekta lang tayo sa presensya ng Diyos. Gaano pa kaya yung wala? Amen. Gaano pa kaya yung wala ng panahon sa Panginoon, hindi na nagsisimba, hallelujah, puno ng pagmamalaki, pagmamataas ang puso. Paano na lang kaya
Pwede bang tanongin sa katabi mo, paano na lang kaya sila? Masasabi nating kahabag-habag ang kanilang buhay. Amen? Tandaan niyo po mga kapatid, ang ating pananampalataya ay nangangailangan po ng pagsunod. Amen? Kaya, wag po kayong maniniwala mga kapatid sa nagsasabing sila ay naniniwala sa Diyos pero hindi nagsisimba. Sila ay naniniwala sa Diyos pero hindi nagpapabautismo. Sila daw ay naniniwala sa Diyos pero hindi tumanggap ng Espiritu Santo ng Panginoon. No, hindi po yan masasabing sumasampalataya sa Diyos. So kahit ba pastor, yung taong hindi po sumasamba sa Diyos, yung taong hindi pa baptized in water and in the Spirit, pero naniniwala silang may Diyos, hindi ba sila sumasampalataya? Hindi! Why? Sabi ng Biblia, mga kapatid, ang sumasampalataya, sumusunod. Hindi ba pwedeng sabihin, sumasampalataya sila, pero hindi sila sumusunod? Kaya nga sabi ng 21:8 ng Revelation, those who are unbelief, saan ang bahagi nila? Sa dagat-dagatang apoy. Kaya mga kapatid, sa Panginoon, baka ingatan natin ang ating sarili. Baka malason tayo ng ganyang paniniwala. Ang term na unbeliever, mga kapatid, hallelujah, nakakonekta rin po yan, mga kapatid, lalo tigit sa hindi po sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Once na hindi siya sumunod sa Ebanghelyo ni Kristo, unbeliever siya. Regardless kung naniniwala sa isa, dalawa, tatlo ang Diyos, regardless kung naniniwala sa ang Diyos na may kanan sa limutan, kung hindi siya baptized in the name of Jesus, kung hindi siya tumanggap ng Holy Ghost, unbeliever siya! Ibig sabihin, hindi siya naniniwala. Amen? Kung tanong nyo yan, yan ang sagot sa tanong nyo. Amen? Kung nalilito kayo, yan ang pagtutuwid siya. Kung nagdadalawang isip kayo, yan ang direktang sagot sa inyo. Amen? Hallelujah. Sapagkat ang pananampalataya ay kailangan magbunga ng pagsunod. Considered mo na lang, naniniwala kang may Diyos, hindi ka sumasamba sa Diyos. Kalokohan naman yan sa mga naglilingkod sa Diyos na tunay. Sampal naman yan sa atin, mga kapatid. Kung ganun din lang pala ang batayan para ikaw ay masabing hindi ka unbeliever, hindi na rin ako magsisimba. Believer din pala ako kahit hindi ako nagsisimba. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Kaya nga mga kapatid, ang isang matuwid na paglilingkod, ang isang matuwid na pagsunod sa ating Panginoon ay binigyan ng halimbawa ng Biblia. Marami tayong kilalang mga karakter sa Biblia, mga kapatid, na nagpakita ng matuwid na paglilingkod at pagsunod sa Panginoon o yung righteous devotion. Si Noe, nung siya utusan ng ating Panginoon na gumawa ng arka, siya'y matapat na naglilingkod sa Diyos kahit sa lungat ang mundo. Siya'y tinawag na matuwid sa kanyang panahon, sumusunod siya sa Diyos, kasama kanyang sambahayan, at sila ay gumawa ng arka kahit yung tatawanan sila ng iba. Ipinakita ni Noe ang kanyang matuwid na paglilingkod sa pamamagitan ng pananampalataya niya sa Diyos, pagsunod at pagtitiis. Si Daniel, siya'y tapat sa pananalangin at pananampalataya sa Diyos. Kahit ipinagbawal ng panahon ni Haring Darius, mga kapatid, ang pananalangin, si Daniel ay nanalangin pa rin sa Diyos. Handa siyang harapin ang kapahamakan kaysa talikuran ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Handa niyang sundin ang Panginoon, mga kapatid. Handa niyang, hallelujah, parangalan ang Panginoon. Handa niyang paglingkuran ang Panginoon, mga kapatid. At ang kapalit nito ay kaparusahan. Hindi niya pinagpalit yung kanyang devotion sa ating Panginoon, mga kapatid. This is a rightful picture, mga kapatid, ng isang Kristiyanong tapat sa devotion sa ating Panginoon, mga kapatid, lalo na po sa aspeto ng pananalangin.
Ipinakita niya yung kanyang matuwid na paglilingkod sa pamagitan ng katapangan, ng consistency o tuloy-tuloy na pagsamba, at katapatan, loyalty sa ating Panginoon. Si Job, na lingkod ng Diyos, na natiling tapat sa gitna ng paghihirap. Nawala man kay Job ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, ari-arian, maging yung kanyang kalusugan, pero hindi niya isinumpa ang Diyos. At ipinakita niya ang kanyang matuwid na paglilingkod o righteous devotion sa pamamagitan ng pagtitiwala kahit may pagdurusa. Amen? Hallelujah. Napakagandang halimbawa ng buhay natin si Job, na may pagtitiwala tayo kahit may pagdurusa. Pagiging matuwid kahit walang kapalit. Ipinakita niya ito sa ating Panginoon. Si Maria, na ina ng ating Panginoon nga sa salaman, mga kapatid. Tinanggap ni Maria ang plan ng Diyos, kahit mahirap itong unawain at maaaring magdulot ng kahihiyan sa kanilang bayan. Pero ipinakita ni Maria, mga kapatid, ang kanyang matuwid na paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapasakop niya sa Diyos, sa pamamagitan ng kababaang loob niya at pananampalataya sa ating Panginoon. At especially, ang ating Panginoong Jesucristo. Na siya, mga kapatid, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, at bagamat siya ang nag-iisa at tunay na Diyos, ipinakita niya, mga kapatid, ang isang matuwid na paglilingkod sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, paglilingkod sa iba, pamumuhay ng walang kasalanan, at nag-alay ng sarili para sa pag-ibig. Amen? O kay gandang larawan ng mga kilalang karakter sa Biblia, mga kapatid, na kanilang ipinakita. Yung tapat ng pananalangin, yung paggawa ng tama kahit wala nakakita, yung pagtulong sa kapwa, pag-iwas sa kasalanan, at pananatiling tapat sa Diyos, mabuti man o masama ang panahon. Ito rin ang litrato ng iglesia na gustong madatnan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Amen? Na ginagawa ang isang matuwid na paglilingkod, ginagawang isang matuwid na pagsunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Church, hindi po one-time experience lang ang devotion. Hindi lang natin ginagawa ito, mga kapatid, isang beses lamang sa isang linggo. Hindi po tama ang ganyang practice. Hindi po tama ang ganyang pagsasanay. Ang totoong devotion at ang righteous devotion at ang matuwid na devotion sa harapan ng Panginoon, hindi one-time experience but an ongoing lifestyle. Bahagi na ng buhay natin. Ginagawa na po natin. Parte na ng ating pang-araw-araw na buhay. Na hindi lang ako nilinis ng Diyos mula sa kasalanan, mamumuhay ako sa Diyos para sa katwiran. Na hindi lang ako devoted sa Panginoon, mamumuhay ako sa devotion sa Diyos. Mamumuhay ako sa isang matuwid na paglilingkod at patuwid na pamumuhay. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, sa mga nakalipas na linggo, naatasan tayo na manalangin sa Panginoon at kunan ito ng video. Sapagkat kinakailangan natin bilang Kristiyano, mga kapatid, na tayong lahat ay merong righteous devotion. Na meron po tayong matuwid na paglilingkod at matuwid na pagsunod sa ating Panginoon. Church, dalangin ko po sa Panginoon, hindi niyo yung ginagawa yan para lamang sa tungkulin, kundi ginagawa niyo po yan kasi bahagi na po ng inyong buhay. Hindi lamang, hallelujah, thank you Jesus, hindi lamang natin ginagawa yan dahil po sinabi, kundi dahil may sinasabi sa buhay natin. May sinasabi sa ministry natin, may sinasabi sa pamilya natin, may sinasabi sa buhay natin, mga kapatid. May ginagawang impact, may ginagawang epekto, may ginagawang lalim, may ginagawang tibay sa buhay natin. I pray sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, lahat, hallelujah, na nagsasagawa ng devotion sa Panginoon, nag-i-ensure man, pero nag-i-enjoy pa rin. Come on, purihin natin ang Panginoon. Sabihin natin, Lord, gusto ko mag-enjoy kahit nag-i-enjoy sa pananalangin, sa pagbasa ng Biblia, Panginoon. Woo!
Purihin ang Diyos sa mga nagsasabi sa atin, Pastor, maganda ang dulot sa buhay ko. Pastor, maganda ang dulot sa pamilya ko. Pastor, maganda yung dulot sa mga anak ko. Why? Natututo silang manalangin, Pastor. Purihin ang Diyos. Pero hindi ako author niyan. Ang Diyos. Maaaring naalala natin, pero ang Diyos nagpaalala sa atin. Ang Diyos nag-remind sa atin. Ang Diyos nag-convict sa atin. Hayaan ang congregation manalangin sa Panginoon. Magkaroon ng oras, hallelujah, sa pananalangin sa Panginoon. Magkaroon ng tayo na mag-ayuno. Magkaroon ng tayo na manalangin sa Diyos. Magkaroon ng tayo na hanapin ang mukha ng Panginoon. Ang katwiran ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya sa mga pamilya po nagsasabing maganda po ang epekto nito sa kanilang pamilya, sa kanilang sambahayan, sa kanilang mga anak, sa kanilang buhay mag-asawa, pwede bang purihin natin ang Panginoon? It's all about Jesus. It's all about Him. Amen. Ito'y kay Jesus. Para kay Jesus. Dahil kay Jesus, mga kapatid. Jesus, ginupo. Amen. Alam niyo ba yung setang ginupo? Malalim na Tagalog yan na ginugupo ka ng problema. Para bang binubugbog ka ng problema ba? Kaya masasabi, sus, ginupo. Hallelujah. So, sa mga hindi makarelate, magpalakpak na lang kayo mga kapatid. Mga young people lang kasi madalas nakarinig niya sa akin. Hallelujah. Amen. Dalangin natin sa Panginoon itong righteous devotion sa buhay natin, sa pamilya natin, yakap natin. Amen. Kasi naniniwala ako, kahit hindi kita tanungin, yung nga kusang lumalabas sa inyo, kahit hindi ko tanungin, alam ko may impact yan. Alam ko may epekto yan. Yung bawat gabi at madaling araw mong panalangin sa Panginoon, may nangyayari dyan. May ibinubunga dyan, may sinasabi dyan ang Panginoon, mga kapatid. Alam ko, nakikita mo yung resulta, nakikita mo yung epekto, mga kapatid. And church, kung meron man sa buhay natin, meron man sa mga kapatid natin, mga kapatid, na hindi pa nakikita ang resulta at bunga ng mga pagpapagal na ito, huwag tayong tumigil manalangin. Huwag tayong tumigil magbasa ng Biblia. Huwag tayong tumigil lumuhod. Huwag tayong tumigil umiyak sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Dahil darating ang panahon, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong iniiyak, ang lahat ng iyong ipinapanalangin ayon sa kanyang kalooban at ayon sa kapanahon ng itinalaga ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Church, devotion works! Gumagawa pa rin ang devotion ngayon. May impact pa rin ang devotion ngayon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sa mga witness dito ngayong tanghali, mga kapatid, pwede ba nating purihin ang Panginoon? Kung may impact ang devotion. At if devotion works, mga kapatid, hallelujah. Yes, devotion works pa rin, mga kapatid. Gumagawa pa rin ito sa buhay natin. Effective pa rin ito sa generation natin, mga kapatid. Hallelujah. Hindi lamang sa mga biblical heroes, kundi maging sa ating panahon, mga kapatid. Sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo. Church, devotion works. Panghawakan mo. Pastor, nahihirapan na akong lumuhod kada panalangin namin. Keep on praying. Pastor, nahihirapan na ako. Pastor, hindi na ako komportable manalangin sa aming panalangin. Keep on praying. Hallelujah. Keep on kneeling your knees. Hallelujah. Keep on bow down sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi ang setang devotion nanggaling sa setang devout. To give, bow. Magbigay ng panata. Kaya ngayon, maiintindihan niyo yung devotion natin sa Panginoon. Hindi lang kayo lumuluhod sa Diyos. Nagbibigay kayo ng panata sa Diyos. Amen? Nagbibigay kayo ng pangako sa Panginoon. Na alinman, saan man, kailanman, mananalangin ako sa iyo, Panginoon. Hindi man ako samahan ng aking asawa, hindi ko man kasabay ang aking mga anak, mananalangin ako sa iyo, Panginoon. I will rebuild my altar for me, for us, to become and to have a renewed heart. Amen? Para ako'y magkaroon ng isang bagong puso, ng isang matatag na puso.
Isang malakas na puso. Para hindi ko na masabi yung sus ginupo. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, kung babalikan natin yung talatang ating binasa in the book of Luke chapter 2 verse 25 to 32, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, si Simon ay napasa templo. And ng time na ito na ating Panginoong Yesus ay pinanganak, kasama si Maria, si Jose, dinala sa templo. Sapagkat ayon sa tradisyon at kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, ang bawat bata ay kinakailangang ihandog italaga sa templo. Ngunit bago ito, mga kapatid, may isang tagpo na kung saan ay nakita, hallelujah, ni Simon, mga kapatid, ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng Biblia, ang description sa kanya siya isang matuwid at masipag sa kabanalan. At siya ay pinangakuan ng Panginoon na hindi ka mamamatay hanggat makita mo. Hanggat hindi mo makita ang Mesyas, ang tagapagligtas. Ano sabi ng Biblia, mga kapatid? Si Simon ay matuwid, masipag sa kabanalan. Mapanalanginin, sumasa kanya ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, si Simon ay may righteous devotion. Ibig sabihin, si Simon ay may matuwid na paglilingkod sa Diyos. May matuwid na pagsunod sa Diyos. Sapagkat hindi ka pwedeng panahanan ng Espiritu Santo ng Diyos kung walang devotion ang buhay mo. Kung patay ang prayer life, kung walang apoy ang altar, wala ang Espiritu at ang presensya ng Diyos. Pero yung buhay ni Simon ay nangungusap sa atin na meron siyang righteous devotion. May daily devotion si Simon. At sa gitna, hallelujah, at sa kabila ng kanyang righteous devotion, dumating yung pinangako sa kanya ng Panginoon. Na kanyang makita. Actually, hindi niya lang makita. Hindi niya lang nakita. Nakarga niya ang ating Panginoong Jesus. Sino niniwala ng lahat ng pinako ng Panginoon, hindi mo lang makikita? Mahahawakan mo. Do you believe, church? Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, na ang mga pangako ng Panginoon sa buhay niyo? Matagal ng panahon lang, hindi pa kayo Kristiyano or kahit Kristiyano po kayo, mga kapatid. Naniniwala po ako, mga kapatid, na tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon, as long as may righteous devotion tayo, as long as meron tayong matuwid na paglilingkod, meron tayong matuwid na pagsunod sa ating Panginoon, yung mga pangako na ng Panginoon, hindi mo lang makikita, mahahawakan mo. Purihin natin ang Panginoon. Amen. Come on. Sa mga naniniwala, sa mga witness. Hallelujah. Nakikita ko, mahawakan ko ang pangako ng Diyos sa buhay ko, sa pamilya ko, sa ministry ko. Hallelujah. Sabi ng Bible, lagi siyang nasa templo, naghihintay sa pangako. Hanggang makita niya, mga kapatid, ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Hanggang makita niya, mga kapatid, ang pagkilos ng Diyos. Kaya nga, the moment na makita niya at mahawakan ang ating Panginoong Jesus bilang ipinangako sa kanya, mga kapatid, na tagapagligtas, sabi niya, kunin mo na ako, Panginoon. Amen? Kunin mo na ako, Diyos. And now, sino nag-confirm? Sino yung tumugon? Sino yung sumang-ayon? Na yung batang iyon. That time, maraming bata. Amen? Nung panahon yan, maraming bata, mga kapatid. Maraming sanggol. Pero sino nag-confirm sa kanya para sabihin, Simon, yan ay pangako. Hallelujah. Amen? Simon, nasa harapan mo na yung pangako. Simon, yan yung sinabi ni Isaias. Sa inyo yung binigay isang bata. Sa inyo yung papanganak isang lalaki. At ang pamamahalin, mangatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan, tatawagin ka, mangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, Pangulo ng kapayapaan. Simon, this is it. Simon, ito na yun. Simon, is about time. Ito na yung panahon. Sino confirm? Sabi ng Bible, siya ay pinananahanan
ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. And church, nais ko pong ipangaral sa bawat isa sa atin, sa kalagitnaan po natin ngayong tanghali na ito, mga kapatid, hindi man ma-confirm ng tao, mga kapatid, i-confirm ng Panginoon. Hallelujah. Cervantes family, ito na yung pangako ng Diyos. Hallelujah. Ultra family, ito na yung pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. May mapo-confirm sa atin, mga kapatid, kahit hindi ka managinip, kahit walang pangitain, i-confirm ng Panginoon dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa relasyon ito at ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso mo. Saan magpapatunay, saan magbibigay ng saksi, saan magpapakita ng ebidensya na ang pangako ng Diyos ay hindi nakalimutan. Thank you for the Holy Ghost. Thank you for the Spirit of God. Hallelujah. Na nagpapatunay ng kabutihan ng ating Panginoon. Ilan sa atin sa iglesyang ito, mga kapatid, ang nabigyan ng assurance sa gabay ng Espiritu Santo. Amen? And that because of the Spirit of God, mga kapatid, na-confirm, gagamitin ang muli ng Panginoon. Na-confirm, mga kapatid, hallelujah, may plano pa ang Panginoon sa buhay ko. May na-confirm na hindi pa tapos ang Panginoon sa ministry ko. Yes, we thank God for the message na ipinapangaral sa atin every single Sunday. Pero mas ipagpapasalamat ko ang Panginoon sa kaniyang Espiritu Santo. Yes, kahit may word, pero kung wala ang presensya ng Diyos, walang magiging confirmation. Walang magkukumpirma. Mga kapatid, hallelujah. Pero salamat sa ating Panginoon sa kanyang banal na santong Espiritu. Pwede natin purihin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Church, nakikita ng Diyos ang pagtatapat mo kagaya ni Simon. Nakikita ng Panginoon ang pagsunod mo kagaya ni Simon. Nakikita ng Panginoon ang pag-iyak mo kagaya ni Simon, ang paglapit at pagpapakababa mo kagaya ni Simon. Yes, naniniwala ako, tayo nasa laman pa. May mga pagkakataon talaga sa buhay natin, mga kapatid, may mga lapses, may mga pagkukulang sa ating devotion sa ating Panginoon. I do believe sa oras ng devotion may nakakatulog. Amen? Akala mo nakaluhod pa pero nakatulog na pala. Hallelujah. Akala mo nagpipray pa pero nagreklamo na yung katagal ng mama ko. Katagal po di papa. Kung siya may oras ay. Sus, ginupo. Amen? I do believe na sa laman pa tayo. May mga lapses, may mga time na hindi tayo nakakapag-pray, kaya nga magbibigay ka ng balde. Oo. Nakamarkado ka na bata. Nakamarka yung mga hindi po tumutugon sa pananalangin ayon sa napagkasunduan, mga kapatid. Amen? Second offense pa, bigay ka na ng balde. Bibili ka na ng gamit sa church, mga kapatid. Hallelujah. Amen? Praise God. Yes, I do believe. May mga lapses talaga. May mga excuses talaga minsan bilang nasa laman, mga kapatid. Pero nais ko rin pong ipaunawa sa inyo, mga kapatid, hindi lang po tayo basta tao. Tayo ay taong may Espiritu Santo ni Kristo. Na hindi na magtatagumpay ang laman at ang gawa ng laman. Kundi pinapatay na natin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos. Basahin niyo yung Galatians chapter 5 and Romans chapter 8, mga kapatid. Nariyan po ang mga talatang magbibigay sa atin ng kasiguraduhan na tayo wala na sa laman, kundi nasa Espiritu na tayo. Amen? Kaya nga, kung mapapansin niyo, mga kapatid, kapag nagkulang po kayo at hindi niyo nagawa yung bagay na para sa Diyos, meron tayong ginupo, konsensya. Naalala ko, hindi ko nabanggitin ang pangalan, meron tayong member dito sa church. One time, nakapagkwentuhan kami dito sa church, mga kapatid. Sabi niya sa akin, nandito siya ngayon, nakatingin nga sa akin eh. Sabi niya sa akin, nanay siya, nanay. Sabi niya sa akin, Pastor, ganun pala, no? Kapag hindi ka nakakatapad sa Panginoon, dumarating yung konsensya. Sabi ko sa kanya, okay, nay. Ay, sorry. Yes, nanay naman siya eh. Okay, nay. Huwag kang mabahala kung may konsensya. Ano sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 21? Na ngayon kahawig na ngayon nagligtas sa pamagitan bagay ng bautismo,
Hindi sa paglilinis ng dumi sa katawan, kundi paghiling ng isang mabuting, English dyan is good conscience. So, ibig sabihin, kaya nga dati, nung Katoliko pa tayo, mga kapatid sa Panginoon, pag di ka napanalangin, parang wala man lang yan. Hindi lang parang, wala talaga. Amen? Wala sa'yo kung di ka magsimba, wala sa'yo kung di ka manalangin, wala sa'yo kung di ka magkaroon ng oras sa Panginoon. Bakit? Wala ka pang mabuting konsensya. Sabi mo sa katay mo, dati kasi karnal ka pa. Diba? Dati kasi karnal ka pa. Amen? Makalaman pa tayo, mga kapatid. Akala natin dati hindi tayo nagkakasala eh. Ang kapatid natin dati, mabait naman akong tao. Hanggang makilala mo si Cornelio, sinampal sa mukha mo. Tama? Hanggang makilala mo si Cornelio, masipag sa kapanalan, mabait na tao, mga kapatid. Mas mabait pa sa'yo. Pero binigyan ng pagkakataon ng Diyos maligtas sa pamamagitan ng Apostol Pedro. Amen? Ba't nagkaroon tayo ng konsensya? Actually, ang conscience, mga kapatid, ay tinig ng Diyos sa puso natin. Sabi ko sa kanya, Nay, hindi lang po yan emosyon. Yan po ay kapangyarihan ng Espiritu Santo na nangungusap sa puso mo para gawin mo kung ano yung dapat. Amen? Dati, at even ngayon, kapag isang taong walang Espiritu Santo ng ating Panginoon, kapag nakagawa siya ng mali, ang mararamdaman niya, condemnation. Pero pag Kristiyano ka na, mararamdaman mo conviction. Kung dati, condemnation, manliliit ka sa sarili mo, parang hindi ka na worth it, hindi ka na karapat-dapat. Ngayon, meron ka ng Espiritu Santo ng conviction. Tinutulak ka para magsisi sa ating Panginoon. Tinutulak ka para lumapit sa Panginoon. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Amen? Kaya sabi ko sa kanya, yung konsensya na yan, wag ka mabahala. Hindi basta emosyon yan. Yan ay tinig ng Diyos sa puso, sa buhay mo, na gawin mo yung tama at nararapat. Amen? Kasi ibig sabihin, mahal ka talaga ng Diyos. At gusto ng Diyos, mga kapatid, na ikaw ay magkaroon ng maayos at mabuting relasyon sa Kanya. Kaya nga kinukonsensya ka. Pinaparamdam sa iyo, mali yung ginawa mo. Hindi tama yung ginawa mo. Kaya lang, hindi lahat ng kasana may konsensya. Oo, hindi lahat ng tao may konsensya. Bakit? Kung may konsensya, dapat ang tao, lahat ng tao, lahat ng kasano, matutong mag-repent, matutong admit na siya nagkamali, may nasaktan siya, may nabangga siya, may naloko siya, may napagsinungalingan siya. Dapat ganun yung gagawin ng tao. Hindi siya magmamataas, magmamalaki na para bagang ang perfect niya, na para bagang ang okay na ng kanyang spiritual na buhay. Hindi. Ang mamamayanan sa buhay niya, kung siya may konsensya talaga, i-admit niyang nagkamali po ako. Meron akong nasaktang tao. Meron po akong naloko. Meron akong natapakang authority. Amen? Amen? Kaya mga magulang, mga kapatid sa Panginoon, turuan niyo po ang inyong sarili, magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo perfectong tao, pero masasabi natin, mga kapatid, lamang kung magpakumbaba ka sa Panginoon. Walang masama ang magpakumbaba. Walang masama ang i-admit mong nagkamali at hindi ka alam. Tama yung San Jesus kanina, mga kapatid, huwag ka magmataas, huwag ka magmalaki. Sapagkat ang ibinabagsak ng Diyos, hindi nasa baba, yung nasa taas. Huwag mong tingnan ang sarili mo na para bang napaka-husay mo ng tao at parang napaka-perfecto mo na kaya mo na talagang sarili mo. Well, ipapakita sa iyo ng Panginoon, anak, nagkakamali ka dyan. Tingnan mo yung buhay ni Lucifer. Natas ako doon kahapon sa seminar namin. Sabi ng lecturer, si Pastor Raymar, sabi niya, mali ang katwirang, experience is the best teacher. Ang tama is, evaluate your experience is the best teacher. Sabi niya, kapag na-evaluate mo na, kapag nasuri mo na yung mga karanasan mo sa buhay, yun talaga ang magtuturo sa iyo. Kaya nga, may mga pagkakataon sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, paulit-ulit na nadadapa, paulit-ulit na nagkakasala, kasi hindi ini-evaluate yung experience. Yung bang sabi mo sa katabi mo, hindi ka na natututo. Ganon. Ganon daw nangyayari kapag hindi ini-evaluate yung experience. Yun bang, nandyan naman yung hukay, lagi nahuhulog. Hindi naman umaalis yung hukay, pero lagi nahuhulog. Dalawa naman yung paa, lagi nadadapa. Bakit? Kasi hindi ini-evaluate yung experience. Nadapa na, hindi lang basta bumangon, dapat nadapa na, ang gawin dapat pumangon, at tanungin mo, bakit ka nadapa? So, kaya nga mga kapatid, salamat sa Panginoon sa mga ganong seminar, natututo tayo mga kapatid na, ay ganun pala yung tamang termino doon. That evaluate your experience is the best teacher. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Pag gano'n pa man, mga kapatid sa Panginoon, may mga pagkakataon man, may mga lapses, may mga pagkukulang. May mga difficulties, may mga shortcomings sa buhay natin, sa ministry natin, mga kapatid. Nais ko rin pong ipangaral sa umagang ito, mga kapatid, huwag kang titigil. Amen. Amen. Huwag kang titigil. Hallelujah. Huwag kang susuko. Huwag kang manghihina. Huwag kang lalayo sa ating Panginoon. Gagamitin ka pa ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise God. Binibigyan tayo ng good conscience ng ating Panginoon upang tayo ay patuloy na gumawa sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Ipagpatuloy natin yan. Yung good conscience na yan, sundin natin yan. Yan ay tinig ng Diyos para sa ating ikabubuti. Yan ay tinig ng Panginoon sa ating buhay para tayo ay lumago, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, mga kapatid sa Panginoon, nais ko rin pong ipaunawa sa ating lahat. It's about time, since righteous devotion ang ating pong topic, it's about time, mga kapatid, alisin na natin ang mga tampo na yan sa iyong sarili. Yung mga tamporitis na yan, mga kapatid, wag na natin pong i-entertain yan sa buhay natin. Biruin mo, kalitit na bagay, magtatampo ka. Kasimple-simpleng bagay, ang daling nakawin ng kapayapaan mo. Tama? Sangayon tayo? Everybody say amen. Sangayon tayo, mga kapatid, di ba? Simpleng bagay lang, bigla ka na kagad nagtampo. So, bigla ka ninakawan ng kapayapaan. Bigla kang ginakawan ng kagalakan. So, may mali. Hindi sa kinatampuhan mo, sa iyo mismo. Is either malaki man yan o maliit na bagay na nagtampo ka, may problema talaga sa buhay mo. May problema sa puso mo. Na kailangan mong idulog yan sa ating Panginoon. Lord, gusto ko makalaya dito. Amen. Nakakalungkot nga sa atin, mga kapatid, ang tataas ng tinig natin sumamba sa Panginoon, ang tataas ng ating kamay sa pagpupuri sa Diyos, ang tataas ng ating paa sa pagtalon, mga kapatid. Pero ang iksi ng pasensya natin para magtampo agad. Okay, sana kung katampo-tampo minsan yung mga bagay, pero minsan hindi naman katampo-tampo yung mga bagay. Mga kapatid sa Panginoon, time na po para palayain tayo ng Diyos sa ganyang ugali. Ako po'y pastor ng iglesia ito, marapat na natin ipangaral ito na may pag-ibig at katotohanan. Hindi ka lalago kung mananatili ang tampo na yan sa puso mo. Hindi ka lalago. Oo. Hindi ka lang napagbigyan, magtatampo ka na. Dini-A ka lang, magtatampo ka na. Yes, salamat sa mga Kristiyano at kapatid natin nakaka-appreciate sa disciplinary action natin. Ipagpatuloy niyo yan, mga kapatid. Sa hindi po maka-appreciate, bahala po kayo. Panginoon po ang matagpo sa inyo, mga kapatid. Pero wala po tayong dapat ikatampo sa iglesia. Kung mas magaling ka pa sa akin, sige, dito ka, ako dyan. Kung tingin mo mas magaling ka, tingin mo mas marunong ka, dito ka. Papalitan ako ng lisensya, pangalan mo ilagay sa ID ko. Wala kang dapat ikatampo. Wala tayong dapat ikatampo, mga kapatid. Mas dapat pang ikatampo siguro yung ginagawa natin. Amen? Pwede mo sabihin sa katay mo, huwag ka na magtampo. Napakapangit na ugali niya sa iglesia. Ang lakas magwasak niya sa iglesia. Kahit yung mali tatampo na yan, pag nakatagpo ng isang tao na nagtatampo rin, anong mangyayari? Dalawa na nagtatampo. Pag nakatagpo pa ng isa nagtatampo, tatlo na nagtatampo. Sus, ginupo. Hindi lang dalawa, tatlo na. Mga kapatid sa Panginoon, lahat tigit pag nag-groupings pa tayo dito, nagkwentuhan tayo dyan sa gilid-gilid. Ala ka, nabuhay na. Kanina isa lang tatampo, ngayon 5 na. Mga kapatid, break that spirit. Rebuke that spirit, mga kapatid. Okay lang makisali sa kwento, pero wag naman magtampo. Alamin muna yung konteksto. Bago ka magreklamo, bago ka magtampo. Amen? May iba nga, katampo-tampo yung ginawa, hindi naman nagtampo. Bakit? Maganda yung kondisyon ng kanyang puso. Church, yamang malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Nagpapasting naman din tayo, nag-aayuno, nananalangin sa Panginoon. So please lang, pakibawas-bawasan na yung tampo mo. Hindi ka lalago dyan, maiiwan ka. Pag-iiwanan ka. Sasabihin ko sa iyo, pag-iiwanan ka. Kung papatuloyin mo yang maliit na tampo na yan sa buhay mo. Malaki man o maliit, mga kapatid, pangungusap ito sa general. Alisin mo na yung tampo na yan.
hindi yan makakatulong sa buhay mo. Amen? Amen? Okay ba? Hallelujah sa buhay na ito. Sa panahon natin ito, mga kapatid. Alisin mo na yan, tampo mo na yan. Sus, ginupo. Hallelujah. Nagtatampo kayo, wala ka namang ginawang mabuti. Minsan nagtatampo kayo, wala ka namang ginawang maganda. Amen? Sangayon kayo dyan, mga kapatid, na may mga nagtatampo, pero wala rin namang ginawang mabuti. Aray ko. Totoo yan. Diba, dahil sa ginawa, nung sinaway, nagtampo. Ba't ka nagtampo? Sinaway ka lang naman. Hinarang lang naman yung binagawa mo, sinabi mo. Ba't ka magtatampo ngayon? So may problema puso mo, kapatid. Idulog mo yun sa Panginoon. Hindi ka talaga lalago. Hallelujah. Hindi ka tatagal, hindi ka lalago. Sa paglilingkod sa Panginoon, sabihin ko sa iyo. Amen? Patuloy tayo mag-show up sa ministry. I-devote ang ating sarili habang tayo ay naglilingkod sa atin po, Panginoon. I believe, church, familiar kayo sa kwento ng buhay ni Ruth. Sabi ni Ruth kay Naomi, saan ka man pumunta, doon ako. Ang bayan mo ay bayan ko. Ang tao mo ay tao ko. Ang Diyos mo ay Diyos ko. Pwede ba sabihin mo sa iyong katabi, ang tao mo ay tao ko. Ang Diyos mo ay Diyos ko. At kahit saan ka mapunta, doon din ako. Huwag lang sa mali. Ang iba, ang problema sa iba, sobrang sipag sumama, kahit mali sinasamahan. Kahit mali kinakampihan. May iniingatan kasi ayaw masagasaan. But church, kung saan yung mabuti, kung nasaan yung tama, doon tayo pumunta. Doon tayo sumama. Amen? Doon tayo sumama. Hindi sa mali, sa tama, sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Woo! Come on, pag ito yung topic, wala talaga. Pero pag blessing yan, amen. Amen? Baka next week, blessing na. Pag-pray nyo lang. Di ba, nag-pray naman tayo, Lord, tulungan mo ang aming pastor sa paggawa ng pangaral. Katagpuin mo ang aking pangailangan. Yan ang sagot sa panalangin mo. Amen? Sa mga witness na nanalangin ng gano'n, taas ang kamay, purihin ang Diyos. Yan ang sagot sa panalangin mo. Katagpuin ka ng Diyos. Kausapin ka ng Diyos. Kaitan ka rin ng Diyos. Your prayer is exactly the answer. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yun ang tunay na devotion. Saan ka man, doon ako. Yung tao mo, tao ko. Yung Diyos mo, Diyos mo. Yan ang totoo, matuwid na paglilingkod. Amen. Yan ang tunay at tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Nawa maging taglay sa buhay natin yung sinasabi ng awit. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa iyo. Saan man katungo. Pwede ba ating awitin? O aking Jesus, hallelujah, lalabok ko na yan. Thank you, Jesus. Sasama sa iyo. Sasama sa iyo. San ka man tutungo. Ang buhay ko'y anging ikaw lamang. Habang buhay. Thank you, Jesus. Oh, na yolololabo ko. Anging sandigan ko,
pusong tapat sa aking likha. Yes, Lord. Nawa maging linya natin ang bagay na yan, mga kapatid, na habang pinaglilingkod natin ang ating Panginoon, mga kapatid, siya ang ating susundin sa ating mga buhay. Kaya naman pahalagahan ko ang pananalangin, pahalagahan ko ang pagtitipon, pahalagahan ko ang pag-aayuno sa ating Panginoon, sapagkat si Jesus ang pag-ibig ng buhay ko, sasama ako saan man siya tumungo. Sapagkat ang buhay ko ay tanging siya lamang. Amen, church. Hallelujah. Kagaya ni Daniel, kahit may pag-uusig, tumuloy siya. Kahit may banta, tumuloy siya. Sa church na ito na minsan yung problema, kung inyo maiintindihan, sa church na ito na kung minsan ang problema at pagsubok sa iglesyang ito ay paraan ng demonyo para pigilan ka, magpatuloy ka. Amen. Come on. Magpatuloy ka. Minsan pinipigilan kang magsimba. Pinipigilan kang minsan sumamba. Pinipigilan kang maranasan mo yung pagkapalang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Kaya may mga problema minsan dumating sa buhay. Yes, para pagtibayan ka ng Panginoon. Pero yung kaaway natin ay ginagamit ito para tayo po'y pabagsakin. Pero magtiwala tayo sa ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo pagkukulang. Na maging kataga din po natin yung sinasabi ng awit, buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sayo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Amen? Maging buhay natin ang pagpupuri, maging buhay natin ang pagpapasalamat, maging buhay natin ang paglilingkod sa atin pong Panginoon. Dahil hindi lang tayo basta tao, tayo po ay tao na may Espiritu Santo. Tayo ay mga tao at Kristiyano naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Tayo ay mga tao at Kristiyano naniniwala sa mga makalangit na bagay. Church, pinahalagahan natin sa church na ito ang kabanalan. Pinahalagahan natin sa church na ito ang pag-aayuno. Pinahalagahan natin sa church na ito ang pananalangin. Hindi pa pwedeng walang panalangin. Hindi pwedeng walang ayuno, mga kapatid. Hindi tayo lalago. Hindi ka titibay sa maglilingkod kung wala ang mga bagay na ito. At sa iglesia itong kinabibilangan mo, sa iglesia itong tahanan mo, na pinahalagahan ng ayuno, pinahalagahan ng panalangin, lumalakas sa kabanalan, sinisigaw at pinagalaban ang katotohanan. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa iglesia itong ipinapangaral, ipinapaglaban ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, ipinaglalaban ang pagsasalita ng wika ay sa kaloob ng Espiritu Santo, ipinaglalaban ang maingay na magpupuri sa ating Panginoon. Ipagpatuloy mo yan. Ipagpatuloy mo yan. Ipagpatuloy mo yan. Lagi-lagi nating ipapaalala yan. Ipagpatuloy mo yan. Dahil tama yan. Yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Hindi mo yan gagawin dahil para maligtas ka. Ginagawa yan kasi tunay ka ng ligtas. At ang tugo mo ay langit na nandoon ang buhay na walang hanggan. Amen. Dalangin ko magpakasipag tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nang sabi ng awit, magpakatatag, wag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yamang alam nating nasa ating Diyos, ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yamang alam nating nasa ating Diyos, ang ating gawa
ay mayroong kabuluhan. Church, ang iglesyang ito ay pinabanal ng Diyos. Kaya tama si Apostol Pedro, magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng ating pamumuhay sapagkat banal ang tumawag sa atin. At ang sabi ng Biblia, nasusulat sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Be holy, for I am holy. Amen? Magpatuloy tayo. Kaya marapat mo lang gawin ito dahil ito ang tama at matuwid na paglilingkod sa Diyos. Ito yung mabuti at nakalulugod sa Diyos. Ito ang ating katampatang pagsamba. Ito yung paraan ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Magpatuloy tayo sa righteous devotion. Mag-usap kayo mag-asawa. Kahit hindi mo ko samahan, nagpapatuloy ako. Kahit hindi ka manalangin, mananalangin ako. Kahit hindi ka magpunta ng simbahan, magpupunta ako. Hindi ikaw ang nagligtas ng kaluluwa ko. Ang Diyos. Usapin mo ang mga anak mo. Hindi nyo man ako samahan, magpapatuloy ako sa Panginoon. Hindi nyo man ako sunduin. Hindi nyo man ako ihatid. Magpapatuloy ako sa pagsamba sa ating Panginoon. Pasaway man kayo, hindi ako magpapahina. Pasaway man kayo, hindi ako titigil. Nagpapatuloy ako sa paglilingkod sa atin. Kausapin mo ang sarili mo, parang kagaya ni David, o kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. O kaluluwa mo, paglingkuran mo ang Panginoon. O kaluluwa ko, magpatuloy ka. O kaluluwa ko, sarili ko. Utusan mo ang sarili mo, kapatid. Amen. Dahil ikaw ay tinawag ng Diyos para sa isang matuwid na paglilingkod at matuwid na pagsunod. Hindi nakasalalay dapat sa atin at maging sa inyong pastor, hindi nakasalalay ang ating paglilingkod. Ako'y kapwa nyo rin naglilingkod kay Kristo, mga kapatid. Ako'y kapwa nyo tatanggap ng reward sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa Diyos manggagaling ang ating reward. Sa akin po ay wala. Kahit sa akin ka maglingkod, wala akong maibibigay sa iyo, kapatid. Sa Diyos ka maglilingkod, tiyak siyang maibibigay sa iyo. Tiyak siyang may gantimpala sa iyo. Tiyak siyang meron, hallelujah, ibibigay na premyo sa iyo. Sa Diyos, ang lahat, mga kapatid. Isipin mo, meron kang kaluluwa na kailangan ng salita ng Diyos. Meron kang kaluluwa kailangan ng panalangin. May kaluluwa kang kailangan ng pag-aayuno, kailangan ng fellowship. Na hindi lamang sa tinapay na mabuhay ang tao, kundi sa bawat salita ang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Na hindi ka lang merong katawan, kundi meron ka rin kaluluwa at espiritu. Amen? Magpatuloy ka. Ano yung mga bagay na minsan humahadlang sa iyo, magpatuloy ka. Ano yung mga bagay na minsan binibigay sa iyo ng kaaway para mabigatan ka, magpatuloy ka. Walang dapat humarang sa iyo. Walang dapat humadlang sa iyo. I have decided to follow Jesus. And I am also determined to follow Jesus. Hindi lang ako nagdesisyon, determinado ako. Na anuman, kailanman, saan man, magpapatuloy ako sa Panginoon. Wala man ako sa church na ito, magpapatuloy ako sa Panginoon. Amen? Saan man ako makapagsimba, saan man ako makadalo ng fellowship, magpapatuloy ako sa ating Panginoon. Kasi one day, church, haharap tayo sa ating Panginoon. Kung by grupo man siguro ang paghaharap, mga kapatid, tatanungin pa rin tayo isa-isa. Hindi tayo makakatakas. Anong ginawa natin nung tayo nababuhay pa? Ano yung ginawa natin sa oras na ibinigay sa atin ng Panginoon? Sa buhay, tiningan na yan. Nay, muli po nakikirama yung iglesyang ito. Nakakalungkot sa buhay ng pamilya ng ni Taymay. Bagamat ginawa natin ang lahat, ngunit ganun pa man, ang Diyos na po ang bahala. Hallelujah. Gaya na sabi ng kanta, kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Actually, hindi lang po yan applicable sa mga hindi pa mananampalataya. Kahit sa mismong nasa iglesia na, dapat inaawit pa rin yan. Kailan ka maglilingkod sa Panginoon? Kasi hindi lahat ng kasana, hindi lahat ng tagay sa JC, mga kapit, totoo naglilingkod sa Panginoon. Hindi po yan pang mamaliit. Totoo yan. Hindi po yan paninira. Totoo yan. Hindi porket Pentecostal ka, hindi porket nasa FCJC ka, mga kapit, totoo ka naglilingkod sa Panginoon. Biblia nga po nagsabi, di ba? 7:21 na Mateo, hindi lahat ang nagsasabing, Panginoon, Panginoon. Papasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng mga tao at the time, sabihin nila, mga kapatid, Panginoon, di ba nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan?
Di ba nagpagaling kami ng may sakit? Sabi nga ni Pastor Raymart, na parang naging Diyos-Diyos siya na yung ministry. Pero wala palang relasyon sa ating Panginoon. Amen? Taas po ang kamay na napapagod sa ministry. Just be honest mga kapatid. Yung nakakaramdam ng pagod sa ministry. Hallelujah. Huwag po tayo huwag tayo mag-isip na para bang napakababa natin tao. Hindi po, hindi kababaan yan. Yan ay pagiging tapat. Mga kapatid sa Panginoon, gayahin natin si Maria na tayo umupo muna sa paanan ng Panginoon Jesus. Bago tayo gumawa, umupo muna tayo. Amen? Kaya ano sinabi ni Martha? To the point na pinagalitan niya ang Panginoon, sabi niya sa King James Version, wala baga sa'yo na hindi ako tulungan ang aking kapatid. Utusan mo nga aking kapatid na tulungan ako. Naging bastos na si Martha. Hindi niya nakinilala ang Panginoon. Dahil sa abala ng kanyang ginagawa. Now, ang pinansin ng Panginoon, hindi yung kanyang ginagawa sa kamay. Yung ginagawa at nangyayari sa kanyang puso. Martha, naliligalig ka ng maraming bagay. Hindi pinansin yung paghuhugas. Hindi pinansin yung pagluluto. Maganda ang intensyon ni Martha para sa Panginoon. Pero kahit maganda ang intensyon, kung mali at hindi tama yung emosyon, magiging sablay. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, Martha, naliligalig ka ng maraming bagay. Ngunit si Maria, ginawa niya ang nararapat at ang bagay na hindi tatanggalin sa kanya. Nakakaramdaman tayo ng pagod sa ministry. Maging ako man din bilang lingkod ng Diyos. Pero matuto tayong umupo sa paanan ng Panginoon. Ituloy mo yung righteous devotion na yan. Nagpipray ka man umaga, gabi, o madaling araw man, ituloy mo yan. Kasi kahit saan mang oras at panahon mo gawin yan, parehong Diyos ang kakautag po sa iyo. Parehong Diyos ang nakakita sa iyo. Amen? Parehong Diyos ang nakakarinig ng panalangin mo. Parehong Diyos ang nakakita ng luha mo. Amen? Ituloy mo yan. Kahit may mga pagkakataon, aminado ka, mahirap lumuhod, lumuhod ka. Kahit mga pagkakataon, pagod ka na manalangin, manalangin ka pa rin. Sa ating iglesia nga, hindi natin pinag-uusapan yung tagal ng panalangin. Siguraduhin mo lang kahit matagal yan o mababa, ang mahalaga may lalim. May impact, may bigat, may binipisyo. Kasi hindi lahat na nananalangin ng mahaba, pinapakinggan ng Diyos. Yung publikan at maniningil na buwis. Ang haba ng panalangin niya. O Diyos, nagpapasalamat ako. Kung i-compute ko yun, mga kapatid, maybe 12, 20 seconds or 30. O baka 1 minute. O Diyos, nagpapasalamat ako sapagkat hindi ako kagaya ng maniningil ng buwis na ito. Ako po'y nag-iika po 3 beses sa isang linggo. Makaitlo, sabi niya. Ako'y nananalangin. Mayabang. Mahabay panalangin. Pero sabi ng Biblia, hindi siya kinalugdan. Hindi siya pinakinggan. Pero yung lalaki, short prayer lang. Hindi makatingin sa Panginoon. Dagukan yung kanyang dibdib. Habang ka sa akin. Ako na isang makasalanan. Ano sabi ng Panginoon? Tingin niyo, sino yung kinalugdan? Yung maniningil ng buwis. Sapagkat, sabi ng Panginoon, ang nagmamataas, ibinababa. Ang nagpapakababa. So, bagaman sinabi natin nakaraan, 5 minutes, okay na. So, wala namang kaso doon kung 5 minutes na taga-prayer. Basta ang habol natin is may pag-pray lahat. Church, pamilya, ministry. Kahit pastor nyo, kahit medyo duro-duro lang konti. Oh, tanggap ko naman yan. Hallelujah. And alam ko naman kahit hindi yan kausapin, alam ko tungkol natin ipag-pray ang ating pastor. Amen? Saan ka naman nakakita, iglesia, hindi pinapadalangin ng kanyang pastor. Mahabag ka naman. Amen? Totoo, mahabag ka naman. Asan yung puso mo? Actually, makalimutan mo na lahat, huwag mo lang makalimutan ang pastor mo. Totosin lang. Di ba? Kasi pastor mo yan eh. Tatay mo sa pananampatayan. Unless hindi mo kinikilala yung pastor mo. Ibang usapan yun. Sa ganang usapin talaga, wala tayong magagawa. Hindi ka pala kinikilala eh. Pero naniniwala ko sa iglesia ito, may kumikilala sa pagkapastor ng pastor nyo. As sa authority ibinigay ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo tayong lahat mga kapatid.
Ay, sorry. Oh. Sige mga kapatid, lapit po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I believe na blessed ka ng biya ng salita ng ating Panginoon. Sige po tayo ka lumapit sa ating Panginoon. Kung may kahinaan ka, lumapit ka sa ating Panginoon. Kung may kabigatan ka, lumapit ka sa ating Panginoon. Ang Diyos na siyang kakatagpo ng iyong buhay, mga kapatid.